Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Lunes at ngayon po ay August 18 at ang atin pong pag-aaral ay continuation ng atin pong series on the book of Acts. At ang atin pong topic ngayong umaga ay pinamagatan ko pong God's Promise Fulfilled. At ang ating pag-aaral hahanguin natin sa Acts chapter 2, 14 to 21. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talata. Acts 2:14-21, Then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. These people are not drunk, as you suppose. It's only 9 a.m. No, this is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Ang theme ng aklat ng mga gawa, chapter 2, 14 to 21, para sa mabilis nating pag-aaral at lubusang pagkaunawa, ay the fulfillment of God's promise through the outpouring of the Spirit in the last days, empowering all believers for witness, warning of coming judgment, and offering salvation to everyone who calls upon the Lord. Yan po more or less ang gist o yung pinaka-summary, yung pinaka-buod at tema ng Acts chapter 2, 14-21. Ito ang katuparan ng pangakong pagbaba ng Santong Espiritu sa huling mga araw. Ang Espiritu'y ipinangako para i-empower ang mga mananampalataya for the prime purpose of being Christ witness to the world, starting in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. And it is also will serve as a warning of the coming judgment and the offering of salvation to everyone who believe, to everyone who will call upon the name of the Lord. Yan po ang theme ng ating pag-aaral ngayong umaga. Kung atin pong babalikan ang ating pag-aaral noong nakaraang linggo, araw ng Pentecostes, ang mga alagad ay nagtipon-tipon at sila ay 120 in numbers. And then all of a sudden, the Holy Spirit came and they were filled with it. Sa pamamagitan po ng kapuspusan ng Santong Espiritu, napuspos sila ng kapangyarihan nito and they started speaking tongues. Yung pangungusap na kanilang mga inuusal ay nauunawaan ng mga taong hindi naman nila kaparehas ng lengguwahe. Ang ating pag-aaral ng nakaraang linggo ay nagpapakita na ni-reverse ng Diyos what happened in the Tower of Babel. In the Tower of Babel, ang ginawa ng Diyos, pinag-iba-iba ang mga lengguwahe upang hindi sila magkaintindihan, upang hindi masunod yung kanilang kagustuhan na maging tanyag, magkaroon ng pangalan, magtayo ng isang city na may tore na kung saan abot sa langit. And God destroyed their intention of building something for themselves. But this, in the book of Acts, God is wanting to build something of His desire. And what God's desire to build is the church.
At dahil ang Diyos ang magtatayo ng kanyang simbahan at itinayo ito ng Panginoong Hesukristo, ito yung culmination. God will unite people. God will unite His church. And ni-reverse niya yung what happened in Babel. Dito, iba-iba lengguwahe ng mga tao, iba-iba ang kanilang pinanggalingan, pero nauunawaan nila ang isa't isa. Nagsasalita ang mga lagad na ibang wika, naiintindihan ng ibang lahi, nauunawaan ng mga bisita, ng mga panauhin, at ito po ang patunay na this is all the work of the Holy Spirit. Kaya ano naging epekto nito? The crowd was bewildered. Yun ang term na ginamit. Some mocked the apostles and saying, mga lasing yan, sa verse 13. They were filled with new wine. But Peter, who once trembled before servant girl doon sa Gethsemane na ipinagkanulo ang Panginoong Hesukristo ng 3 beses, sa kanyang pagiging takot na siya'y madamay at hulihin din katulad ng Panginoon, this time, nanindigan siya ng buong tapang. Tumayo siya boldly and Peter proclaimed it was a fulfillment of God's word. Kaya iyon po yung tatalakayin natin. This passage shows us how God's promise in the scripture are fulfilled through the outpouring of the Spirit and point us toward the coming day of the Lord. Kaya, anong ating matututunan sa ating pag-aaral ngayong umaga? The passage teaches us first, the Spirit gives boldness to witness. Just like what happened to Peter. Ubod ng duwag, pero tumapang. Tatalakayin po natin isa-isa yan. The Spirit fulfills God's promise for all believers. The Spirit signals the arrival of the last days. And the Spirit points to the universal call of salvation in Christ. Ito pong 4 na ito ang ating matututunan sa Acts chapter 2, 14 to 21. Samahan niyo po ako at talakayin natin verse by verse. Unahin po natin yung Acts chapter 2, 14 to 15, at dyan po makikita natin ang pagtindig ni Pedro at ang kanyang boldness, bunga ng Espiritu Santo. Take note, before the coming of the Holy Spirit, Peter probably is just like any other apostles, afraid but obedient. Obedient na siya kasi 3 beses siyang tinanong ng Panginoon, "Do you love me, Peter?" At ang sagot niya sa Panginoon 3 beses din, "Yes, Lord." Kaya nung sinabi ng Panginoon sa kanilang mga alagad, sa kanila, na maghintay sa Jerusalem, ginawa nila, sinunod nila. At sinabi ng Panginoon, bababa ang Espiritu Santo, Acts 1:8, and you shall be my witness. Sinunod nila. And all of them, 120 in numbers, waiting for the Holy Spirit. And when the Holy Spirit came, ang unang naging resulta nito kay Pedro ay ang katapangan na manindigan sa totoo. Not like before. Dati sinabi ng batang babae doon sa Gethsemane, kasama ka eh. Pero deny kung todo, deny siya. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan at pinagkaila niya ang Panginoon. But this time, ano sabi ng talata? Peter standing with the 11. So this shows how he acted now as the leader of the group, standing with the 11. Kinakatawan niya ang 11. He lifted his voice and addressed them. Sino yung them? Yung mga lalaking nagsasabing sila'y mga lasing. Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my words, for these people are not drunk as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. So, ano pong ating makikita? Una, yung word na standing with the 11. Peter is no longer hiding.
Katulad nung gabing ipinagkanulo ang Panginoon at hinuli ng mga sundalo. The Spirit now has transformed him from a denier into a preacher. Kapatid, itong tandaan ng bawat isa. Ang mananampalatayang totoo, yung nakaranas ng regeneration of the Holy Spirit, yung totoong na-convert sa kanyang pananampalataya mula sa hindi kilala ang Diyos patungo sa pagkakilala at pagkaunawa, sigurado na maninindigan sa katotohanan. Katulad ni Pedro na ating nakita sa mga talata. Many people are looking for some signs, wonders, and miracle. Pero mga kapatid, ako po ang lagi kong hinahanap, hindi naman yung mga himala na yun eh. We no longer expect that to happen in our times. Pero yung totoong mananampalataya, magkakaroon ng backbone, titindig sa totoo, magiging matapang sa pagsasabi ng tama at hindi ng kasinungalingan. Inaakusahan ng mga alagad dito na sila'y mga lasing. But here, Peter stood up with the disciples saying, hindi sila mga lasing. At pinatunayan niya ang bagay na ito. Napakaaga pa para ang isang tao'y mag-inom. It is only the 3rd hour of the day. So anong ginawa niya? Ang sabi ng talata, he lifted up his voice. Kaya ang bunga ng isang pagiging tunay na mananampalataya, hindi lang tatayo, hindi lang titindig, magsasalita. His boldness is not self-generated. It is spirit-empowered. Kahapon po, nag-celebrate kami ng church anniversary. Nag-celebrate po ng 14 years ang Winnipeg Unida ng kanyang pagkakatatag dito po sa Canada. Meron pong mga ilang tao na kinausap ko, point blank, right there and then, without any preparation, walang paghahanda, hindi isinulat. Ang sabi ko po sa kanila, pwede ho ba kayong mag-share ng ilang mga bagay na naging epektibong instrumento ang Winnipeg Unida sa inyong mga buhay, sa inyong growth, sa inyong spiritual life, at ikwento nyo po sa mga kapatiran sa ating anibersaryo. 3 tao ang aking sinabihang magpatotoo nang hindi nila pinagandaan. Maybe some of them are, Bishop, kung sinabi mo ito a day ahead or maybe a week before, maganda yung aming sasabihin, maihahanda namin. Pero ano sabi ko sa kanila? No, I just want you to be a witness. A witness of what God did to your life in the ministry of Winnipeg Unida. At kami po'y napagpala ng mga patotong ito. Meron pong galing sa Saskatchewan, hindi po taga Winnipeg, pero naabot ng ministry ng Winnipeg Unida. May isang bagong dating mula sa Pilipinas, iisang taon pa sila dito sa Canada, na napagpala ng Winnipeg Unida. At meron din naman na medyo matagal na po dito sa Winnipeg, but recently or just recently nakita niya yung importansya ng pag-aaral at ng pagdalo ng hindi pagpapabaya sa mga gawain ng Winnipeg Unida, and it helped their families in terms of their spiritual maturity. Mula sa puso, ipinahayag nila ang mga bagay na ito. At ito po ang nakita kong totoo. Kapag ikaw ay nakaranas ng kapanganakan at ikaw ay patuloy na na-empower ng Holy Spirit, you will lift your voice with boldness. It is not self-generated. This boldness is the empowerment of the Holy Spirit. Amen? At ano ang sabi? Addressing all. He speaks to men of Judea, Jews of the region, and all who dwell in Jerusalem, both locals and pilgrims. Take note, araw ng Pentecostes ito Mahalaga sa mga Hudyo ang araw na ito. Ito yung araw kung saan ginugunita ng mga Hudyo ang Pentecostes. But dito makikita natin the boldness of Peter
enables him to address all the people that are listening. The gospel is already reaching beyond a narrow circle. Alam niyo po mga kapatid, ang inyong lingkod, pwede ko namang hinaan ang boses ko eh. Pwede ko namang hinaan ang boses ko. Pag nagkukwentuhan, nagtataka yung marami, bakit ang lakas-lakas ng boses ni Bishop? Pag nagkukwentuhan po kami doon sa isang mall dito sa Winnipeg, pwede namang pabulong ko lang ikwento yung aking mga sinasabi. Pero bakit minsan kailangan kong lakasan? Kasi gusto ko pati yung nasa kabilang table, nasa kabilang lamesa na kung saan kami nagkukwentuhan tungkol sa salita ng Diyos, marinig din nila intentionally. Pero ang tanong, sino nagsasabi nun sa puso ko? Ako lang ba? Para matanyag ba? Hindi. Minsan nga ho, namak ako dun eh. Minsan nga po sa pagsisharing namin isang kapatid may na lumapit na sa akin na nagsabi na pwede ba hinaan ko lang ang boses ko? Because I am really into addressing people. At ang totoo naman, hindi naman lahat ng inyong sinasabi magugustuhan ng lahat. Pero mga kapatid, may mga tao na talagang titindig sa katotohanan at sabi nga, yung ginawa ni Peter dito ay ang kanyang sagot sa mockery na tinatanggap ng kanyang mga kakampi. Peter begins by rejecting the false accusation na sila'y mga lasing sapagkat 9:00 pa lamang ng umaga ng mga oras na yon. At yung oras na yon, it is not a time for drinking. 9 a.m. is a time for prayer for the Jews and not for drinking. Amen? Now, mga kapatid, ano ang theological insight nito? Una, the Spirit's presence transform weakness into boldness. Can we say amen? Yung presensya ng Espiritu Santo, hindi pagulong-gulong, hindi paglulupasay, hindi panginginig at kung ano-anong klaseng mga nararanasan ngayon ng mga Pentecostal ang makikita nating presensya nito. The presence of the Holy Spirit in a believer's life is boldness. The desire to preach the word, the desire to share the word. Kaya yung mga sinasabing na-feel ng Holy Spirit nagngangawa, nag-iiyak, nagpapagulong-gulong, natutumba, those are all lies of the devil and all of those Pentecostal pastors fooling people na yung mga yon ay kapuspusan ng Espiritu. Huwag kayong magpadaya. Pag merong mga ganyan, papatungan kayo ng kamay, patutumbahin kayo, paiyakin kayo, pagugulungin kayo. Those are lies. There is no such things in the scripture pertaining to those matter. Ang kapuspusan ng Espiritu in the book of Acts, Peter stood up, speak his words, and become bold in the Spirit. So, mockery, 2 Timothy chapter 2, ano sabi diyan? 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 7. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Pag paumanhin nyo, may typo error po ako dyan The Spirit God gave. Take note. Anong gagawin? Patatapangin tayo. Bibigyan tayo ng kapangyarihan. Bibigyan tayo ng pag-ibig. Pero bibigyan din tayo ng self-discipline. Huwag niyo kakalimutan yan. Ang ipinagtataka ko, itong mga tao ngayon na nagsasabing sila'y puspos ng Espiritu, nawawala ang disiplina. Mga babae, nakapalda, nagkakakawag ganon. Di ba kayo nagtataka? Bakit sa mga Pentecostal may dalang kumot? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit may mga kumot sila? Yung mga natutumba, tinatakpan nila ng kumot. Bakit? Saan kayo nakakita? Napaka mahinhin. No? Babaeng Pilipina. Pero nung napuspos ng Espiritu Santo, nagtututuwad, nagkakakawag, na hanggang sa malislisan na ng palda. Disiplina ba yun? Sa tingin nyo ba mga kapatid, logically speaking, may katinuan ba yun? Anong klaseng espiritu yung sumasanib doon
na kung saan kailangan kang malislisan ang iyong palda, lumitaw ang iyong panloob, na kailangan merong magtaklob ng tuwalya o ng kumot sa iyo dahil ikaw ay wala ng kontrol sa iyong sarili. Espiritu ba ng Diyos yun? Wala lang, naisip ko lang at gusto ko lang ipaunawa na ang mga taong dumadanas ng ganito ay hindi napupuspos ng espiritu kung hindi namamanipula ng mga pastor, ng mga bulaang pastor na ang layunin ay manloko ng mga Kristiyano. If you are in this kind of a congregation, run away from it. You are being fooled. Amen? Second, mockery and misunderstanding often accompany God's work. Tandaan nyo ito mga kapatid. Kung ikaw ay imamak ng tao because of your being in the truth, praise the Lord. Ginawa nga sa Panginoong Yesus yan eh. Ginawa nga sa mga alagad yan eh. Pero kung ikay imamak ng mga tao dahil ikay mukhang hibang na hindi naman nakakaiyak, iyak ka ng iyak, hindi naman nakakatawa, tawa ka ng tawa, ano tawag mo doon? Hindi ka naman aso na tahol ng tahol. Diba? Yan ang uso ngayon eh. Laughing in the spirit daw. Tawa ng tawa, wala namang nakakatawa. Tahol ng tahol, barking in the spirit daw. Have you heard of those things? At kung imamak yan ng mga tao at sasabihin sila yung mga baliw, baka nababaliw nga. Pero dito, the people are mocking them for telling the truth, for standing on the truth. Because what they are saying is what? The gospel. Nagtataka yung mga tao, bakit naiintindihan ko to? Bakit hindi ko naman yan kaparehas ng lingwahe? Pero nauunawaan ng lahat ng nakikinig ang kanilang sinasabi. Kaya si Peter tumayo siya, ipinaliwanag niya, hindi mga lasing yan. Hindi yan kalasingan. Himalaya ng Diyos para lubusan ninyong maintindihan kung ano ang mensahe ng ating Panginoon. So the Spirit, mga kapatid, equips the church to respond. Kaya kung titingnan natin, John 7:20, you are demon-possessed. Ang sabi nila kay Jesus. The crowd answered, who is trying to kill you? Si Jesus kasi, sa kanyang mga ginagawa, pinagbintangan din siya. Demon-possessed daw siya. Sa Acts 26:24, at this point, Festus interrupted Paul's defense. You are out of your mind, Paul. He shouted, your great learning is driving you insane. Dito po mga kapatid, ang binabanggit dito, hindi naman yung mga panginginig o barking in the spirit or laughing in the spirit, kundi dito yung pagsasabi ni Pablo ng katotohanan, yung kanyang katapangan to preach. Mockery and misunderstanding is often accompany God's word. Kapag ginagawa mo yung katotohanan, you will experience bashing. Alam niyo, isang araw bumalik po ako sa pagtingin sa mga comments sa Tinig ng Pag-asa. Yung Tinig ng Pag-asa YouTube account, ng inyong lingkod. Tiningnan ko po yung mga comments simula pa nung nagsimula ako mag-YouTube. At doon mga kapatid, matatawa kayo sa mga comment. May mga tumatawag sa akin na false prophet daw ako, ako daw ay maling tagapagturo at kung ano-ano pa. No? Meron nga yung simbahan dating kinaaniban ko eh. Can you imagine, magpalibot liham sa buong simbahan sa Pilipinas. At magpalibot liham sabihin wag manonood ng Tinig ng Pag-asa. Dati yan ang mga kasama ko sa paglilingkod. Mga pastor na dating kasama ko, kumpari ko pa nga yung iba, inaanak ko yung iba, may mga kapatid pa ako sa laman. Pero sabi, wag manood ng Tinig ng Pag-asa dahil si Pastor Ruel ay nanggugulo. Yung aking mga turo ay nakapagpapagulo. Well,
it's up to you mga kapatid. Hindi naman po ako namumuwersang manood kayo at hindi ko po ini-encourage na magbabad kayo sa tinig ng pag-asa. Pero I would like to tell you this. Mockery and misunderstanding often accompany God's work. And I don't care kung ma-offend kayo. I don't care kung wag na kayong manood. It doesn't matter to me. Tingnan lang po natin kung sino ang mawawalan kung hindi kayo makikinig. Dahil naniniwala po ako, yung nakikinabang, yung nabubusog, yung lumalago sa mga katuruan, mananatili. The Spirit, like Peter, equips the church to respond with truth, not defensiveness. Ang paninindigan dito ni Pedro, hindi para idepensa ang mga alagad. Sapagkat naniniwala po ako, hindi naman natin kailangan magpaliwanag. Hindi natin kailangan dumipensa ng dumipensa. Ang Santong Espiritu ang siyang magpapatunay kung sino ang totoo at kung sino ang hindi. Ang Espiritu Santo ang magpapatunay kung sino ang nagtuturo ng tama at kung sino ang nagtuturo ng kasinungalingan. Kaya bilang application sa bawat isa sa atin, like Peter, we are called to stand boldly, even in a culture that mocks the faith. Amen? So, asahan po natin yon. Talagang katulad ng mga alagad, sila ay naka-experience ng mockery, ng pang-alipusta, na pagsabihang mga lasing, pinagbintangang mga sinungaling. Pero ano po ba aasahan nyo sa mundo? Pag nagsasabi kayo ng katotohanan, at ang mundo'y nasa kadiliman, alangan namang kampihan kayo ng mundo. Hindi. In a culture that mocks the faith, we need to be like Peter. We need to stand boldly for the truth. So, ano pa? Spirit-filled witness is grounded in Scripture, not in a clever arguments. Ang puspos ng Espiritu, na pangangaral at pagpapahayag ay laging nakabase sa sinasabi ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng banal na kasulatan. We can easily, there's a lot of clever people. There's a lot of people who are good on giving defense. No? Pero hindi naman nakabase sa Biblia. Alam niyo po mga kapatid, walang pinakamatibay na basihan ng pananampalatayang Kristiyano kung hindi ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mamaya, lubusan pa natin yang maiintindihan. Let us go to verses 16 to 18. At pagkatapos na manindigan si Peter at ipakita ang kanyang boldness in the Spirit, the second thing that we can see is the promise fulfillment of the Scripture. God's promise fulfilled. Ano sabi ng Acts 2:16-18? But this is what was uttered. No? Ito yung nangyari daw po mga kapatid, na ang mga mananampalataya ay napuspos ng Espiritu, nagpahayag ng Ebanghelyo, naunawaan ng ibang mga tao. Sabi ni Peter, this is what was uttered through the prophet Joel. Anong ginawa ni Peter? Tiningnan niya scripture, ito bang nangyayaring ito? Ito bang mga ginagawa namin? Bago ba ito? Hindi. Ito'y katuparan ng sinabi ng Biblia sa Lumang Tipan. At ano sabi niya? In the last days it shall be, God declares that I will pour out my Spirit in all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your men shall dream dreams. Even on my male servants and female servants in those days, I will pour out my Spirit and they shall prophesy. Peter appeals to Scripture. Yan po ang makikita natin. This is what was uttered. He explained, his explanation begins not with experience. His explanation begins with the word of the Lord. So, ito po yung reformed stand ng mga pananampalatayang nasa reform. Yung sola scriptura.
Ito po yung patunay na when it comes to the authority, the Scripture has the final authority. Kaya hindi kailangan magpaliwanag si Peter ng kung ano-ano. Ang kanyang paliwanag kung anong sinasabi ng Bible. At anong sabi niya? This is what was uttered. Peter shows continuity. Yung mga nakikita ng crowd ay hindi extraordinary thing, but just an ordinary thing that's supposed to happen because it was a fulfillment of a prophecy. Bagamat para sa kanila, bago ito eh. Para sa mga taong nakakamasid, bago ito. Kasi nga, paano ba naman maiintindihan yung sinasabi ng hindi mo kalahi? Bakit nauunawaan mo ang bagay na kanilang sinasabing gayong magkaiba kayo ng wika? So this is something new to them. But Peter declares, this is just a fulfillment of what the prophet Joel mentioned in the Old Testament. Anong sabi? In the last days, Joel said, no? Afterward. But Peter interpret it as last days. In the last days, it shall be. In the last days, the coming of the Spirit, it signals the beginning of the end times. Kaya pag pinag-uusapan yung end times, kailan ba nagsimula yon? Ang end times, nagsimula po yun ng ating Panginoon ay umakyat sa langit. Nagsimula na po doon ang huling panahon. Dahil ang culmination nun, pagbalik niya, that's it. At tayo po'y naghihintay ng culmination ng pagbabalik ng Panginoon. Peter interpret it as last days, the coming of the Spirit signals the beginning of the end times. Wala na pong ibang darating kundi ang Panginoon. At yon ay ang paghuhukom. Sabi po, in the last days, magsisimula ito saan? By the pouring out of the Spirit on all flesh. Unlike the Old Testament, yung Spirit came selectively. Ang Espiritu sumasama lang selectively. Minsan sa prophet, minsan sa priest, minsan sa king. At umaalis. No? Ganun po yung Holy Spirit in the Old Testament. Sumama siya kay Saul pero umalis. Sumama kay David pero umalis. So, pero dito mga kapatid, makikita natin the pouring out of the Spirit on all flesh, once and for all, hindi na po siya lilisan. At ito'y mananahan na sa puso ng mga tunay na mananampalataya. The Spirit is for all believers. Take note, for all believers. So, meron pong universal outpouring. Sons, daughters, young, old, male, female, servants, all are included. Social, gender, in all facets. Kumbaga, lahat ng uri ng tao, wala ng age distinction, hindi na nalilimitahan ang Holy Spirit's work. Meron na rin po ako mga pag-aaral tungkol dyan na kapag ang isang tao ay nanampalataya, ang Espiritu, i-regenerate tayo. Pag tayo binuhay na ng Espiritu, mananahan na ang Spirit sa atin. Hindi na kailangan ng mga propaganda para mabautismohan pa ng Holy Spirit. Ang conversion time natin, that is where the Holy Spirit will come to us. And the Spirit will no longer leave us. Tayo magiging templo na ng Espiritu. Huwag kayong magpapaniwala niya sa mga Pentecostal na kailangan pa ng, baptism of the Holy Spirit. Wala nang ganun. Ang bautismo ng Holy Spirit, sabay yun sa ating conversion, sa ating pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang Espiritu ng Diyos na nasa sa atin na ang nagtuturot, nagsusumigaw sa atin, kaya natin nasasabing, Abba, Father. Because if you don't have the Spirit of God, you cannot say that. You cannot say, praise the Lord. You cannot say, Jesus is Lord without the Spirit in you. Amen? Kaya nagkaroon na po ng universal outpouring. Ngayon, ang isang hindi mananampalataya, kapag binuhay na ang kanyang Espiritu at na-convert, the Spirit will dwell
on that person. That's it. Huwag kayo maniniwala na kailangan pa Holy Spirit at ang baptism at ang palatandaan ito, speaking in tongues. You are being fooled by the Pentecostals. Yan heretic teaching nila yan. Na kapag ikaw ay nag-speaking in tongues, nung ka lang napuspos at nabautismuhan ng Espiritu, huwag po kayo magpapaniwala doon. Hindi po yung turo ng Biblia. So ano po ang theological insights nito? This is the democratization of the Spirit. Ano pong ibig sabihin niyan? All believers receive Him. Hindi selective. This does not mean all will have the same role, but all share in the Spirit's empowering presence. At ang Spirit din, ang siyang magbibigay sa atin ng kapangyarihan na magministeryo sa iba't ibang ministry. But take note of this. Meron tayong kaisahan sa lahat at ito ay ang kapangyarihang ipahayag ang ating mga pananampalataya boldly. Yun po, ang unang-unang magiging palatandaan ng kapuspusan ng Espiritu ay ang boldness to speak our experience, to speak our testimony, to speak the gospel that we experience. Ngayon, iba pa rin naman yung tinatawag na ministeryo. Hindi po iisang ministry ang ibibigay ng Espiritu sa bawat mananampalataya. Iba-iba yan at maraming ministeryo na pwede tayong gampanan. Amen? So the Spirit's work is Christ-centered, not self-centered. He equips the church to bear witness to Christ. Tandaan na ang pagkilos ng Espiritu Santo lagi nakasentro sa Panginoon, hindi sa personal agenda, at i-equip ng Holy Spirit ang simbahan para maging witness sa ating Panginoon. Acts 1:8 pa rin. Amen? So in application, ano sabi pala? Basahin natin John 15:26-27. When the advocate comes, when I will send to you from the Father. Sino yun? The Spirit of truth who goes out from the Father. He will testify about me. And you also must testify, for you have been with me from the beginning. So ito yung magiging bunga talaga ng Santong Espiritu sa mananampalataya. Pag naranasan na natin ito, tinanggap na natin ang Espiritu, ang unang gagawin, magte-testify tayo sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Now, let us look at some application. Una, every believer, not just pastors or leaders, is Spirit-filled for ministry. Amen? Kaya lahat ng mananampalataya, Spirit-filled for the ministry. The Spirit empowers ordinary Christians to serve God faithfully in their context. Amen? Ang tagapaglingkod, di lang mga pastor, maraming ministeryo at ang parehong Espiritu ang siyang nagbibigay ng empowerment. And the church must encourage and recognize Spirit giftedness in all members. Amen? Bilang illustration nga po niyan mga kapatid, imagine yung isang hari who once gave his soldier only a few swords. Ano mangyayari? Ang dami mong sundalo, ang bibigyan mo, ilang espada lang ang bibigyan mo. O ilan lang yung bibigyan mo ng espada. Ano mangyayari doon? You will leave most of them defenseless. Hindi ganon. No po? Ang hari na ito, na nagbibigay ng konting armas lang sa kanyang mga sundalo, kawawa naman yung hindi mabibigyan. Pero one day, ang ginawa ng hari, binigyan niya ang lahat ng kanyang mga sundalo ng weapons. Ano magiging epekto nito? Po? Magiging matagumpay ang kanyang army. That is what God has done nung araw ng Pentecostes. God equipped every believer for the spiritual battle. Hindi na lamang mga pastor, hindi na lamang mga kings, hindi na lamang mga prophets in the Old Testament ang sinamahan ng Espiritu at pinagkalooban nito. Ibinigay na po ito sa lahat. Amen? Kaya wag mo sabihin wala kang Espiritu. No? Kung ikaw ay Kristiyano, you have the Spirit and you have the empowerment, the power of the Holy Spirit
primarily to preach and to share the word. Ngayon, tingnan natin yung the signs of the last days. Acts chapter 2, 19 to 20. And I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the day of the Lord comes, the great and magnificent day. I don't know bakit biglang-bigla ipinahayag ni Peter pagkatapos na ipaliwanag kung ano yung mga nangyayaring kapuspusan sa mga alagad, bigla siyang nag-shift sa apocalyptic imagery. Ito pong ipinahayag dito ni Peter, yung signs on the earth below, blood, fire, ito po'y apocalyptic imagery. Ano ibig sabihin yung apocalyptic image na yan? Ito po'y signs, echo Old Testament prophetic language na mababasa natin kay Isaiah at kay Joel. Ano po yan? Yan po'y description. Those things are description of cosmic disturbances signaling divine judgment. Yan pong mga yan ay palatandaan ng paghuhukom ng Diyos. Para ipaliwanag, yung blood, fire, smoke, images siya ng war, judgment, and upheaval. Ayan. Yung blood, digmaan yan. Yung fire, judgment yan. No? Yung labanan, mga kapatid, digmaan at paghuhukom. Katulad sa Sodom and Gomorrah. Yung fire and brimstone. Judgment ng Diyos yun sa Sodom and Gomorrah. Tapos upheaval, yung smoke. Yan po ang sinisimbolo ng mga yan. Yung darkened sun, blood moon, symbolizes the end of the old order and the coming of the new. Nagdilim na araw at kulay dugong buwan, sumisimbolo yan ng end of the old order and the coming of the new. Then the day of the Lord, na binabanggit yan, before the day of the Lord comes, ito yung key biblical theme. God's final intervention in history, both the judgment for the unbelievers and salvation for His people. Yung Acts 2:19 to 20, iyan po'y eschatological explanation of Peter on what will happen in the future. Ito yung mga kaganapan. Magkakaroon ng digmaan, ng paghuhukom, ng great upheaval. Merong mangyayaring pagbabago ng order. Matatapos ang luma at merong bago. And this speaks of the day of the Lord. Anong theological insights nito, mga kapatid? With the Spirit's coming, the last days have begun. Ito yung tinatawag sa Reformed theology na already not yet. Ano ibig sabihin? Tayo po'y mga ligtas na. Amen? Ang ating salvation tapos na. Already. Pero not yet. Bakit? Hindi pa tayo umaakyat sa langit kasama ng Panginoong Hesukristo. Pagbalik niya, tatapusin niya ang lahat, kukunin niya tayo, gagawa siya ng bagong langit at ng bagong lupa. Ito yung already, not yet. It is fulfilled already, it will happen sure, but when, we don't know. So, but by the coming of the Spirit, the last days began. Amen? So, the church lives between Christ coming and His return. Yan po yung buhay ng simbahan, hindi po ba? Ang iglesia na buo sa pagdating ng Panginoong Hesukristo at sa Kanyang muling pagbalik. So this signs reminds us that history is moving toward its climax in Christ. At kailan yung climax? Yung pagbalik ng ating Panginoon. So in application, ano dapat gawin? Christians must live with urgency knowing the time
is short. Any moment, anytime, pwedeng maganap ang pagbalik ng Panginoon. Well, we are not to predict. Yung mga nanguhula ng petsa, humuhula kung kailan babalik, lahat naman po, wala namang natupad eh. Kaya hindi ini-encourage yan. We are not to predict dates, but what we need to do is just to remain watchful and remain faithful. Kaya yung mga nasa Reformed faith, wala po yung hula-hula kung ano yung nangyayari sa Israel. Pinapanood yung Israel. Giyera dito, giyera doon. Marami ng ganyan. Ang iniutos sa atin ay maging mapagbantay at maging tapat. Because anytime, pwedeng bumalik ang Panginoon. Amen? So the Spirit's presence is both a comfort because God is with us and a warning because judgment is coming. Amen? So yung presensya at pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad at ang kapuspusan ng Espiritu na nasa atin bilang mga mananampalataya will give us comfort. Kaya mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan sa buhay, meron tayong kapayapaan eh. Kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng mundong ito eh. Yun ay bunga ng Espiritong nasa atin. Pero tandaan po ninyo, yung presence of the Holy Spirit in us will also serve as a warning that anytime soon, judgment will come. Amen? So, time is clicking, and the time of the coming of our Lord will happen. Kung sa panahon ko, hindi ko alam. Sa panahon ng anak ko, hindi ko alam. Sa panahon ng apo ko, hindi ko alam. Pero ang alam ko, lahat ng nakasulat sa Biblia, ni kudlit, ni tuldok, siguradong magkakaroon ng katuparan. Kaya, ito yung magandang binabanggit ni Peter sa Acts 2:21. The great promise of salvation. Ano sabi ng verse 21? And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. This is a universal invitation. Take note, the invitation is universal. But there is no such thing as universal salvation. Salvation is offered to everyone, both the Jew and the Gentile alike. Mayroong connotation po ang mga Hudyo na ang kaligtasan ay para lang sa kanila. Pero pagbaba ng Holy Spirit, katakataka na lahat ng tao naintindihan ang mensahe. Kahit mga Hudyo, kahit hindi Hudyo, kahit mga Gentile, kahit yung mga bata, kahit po babae, kahit lalaki. Kasi sa Biblia may gender bias eh. Ang binibilang ng Biblia ay mga lalaki lang eh. 5,000 men, 4,000 men. No? Lahi ng mga lalaki, mga babae hindi binabanggit. Pero pagbaba ng Holy Spirit sa mga alagad, lahat ay nakarinig ng mensahe. Kay babae, kay lalaki, kay Hudyo, kay hindi Hudyo. That is the universal invitation of the gospel. So the Lord, ano po? And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord, in the book of Joel, this refers to Yahweh, no? In Old Testament, but in Peter's sermon, it points to Jesus as Lord. Acts 2:36. Meaning salvation is only through Christ alone. Solus Christus. Yung ipinangaral ni Peter, Scripture, sola Scriptura, at ang kaligtasan, walang iba kundi kay Kristo, solus Christus. Salvation is through Christ alone. At sabi, everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Ano ibig sabihin yan? This is a definite promise. Not might be saved, but shall be saved. Ulitin ko, yung sino mang nanampalataya o who calls upon the name of the Lord shall be saved. Tiyak, definite. Hindi might be saved, kundi shall be saved. This is the certainty of God's grace. Ano po? This is the assurance of salvation na ang sino mang manampalataya ay siguradong ligtas.
Ano ang theological insights nito? Salvation is both universal in scope, meaning all who call, and particular in application. Listen very carefully, huwag niyo ipagkamali. Yung scope ng salvation ay both universal and particular. Anong scope? In all who call. Ito ay para sa lahat. Ng ano? Ng tatawag. Pero ang application nito, only those who truly call in faith will be saved. Nakuha niyo po? So, ang salvation ay para sa lahat ng tumawag. Malino naman yan. Paano yung hindi tumawag? Hindi sila maliligtas. Kaya wala pong universal salvation. Ang salvation ay definite and particular, applicable only to those who truly call in faith. Amen? This verse ties into the Reformed understanding of God's effectual call. Many hear, but only those drawn by the Spirit truly call upon Christ. Romans 10:13, 14, John 6:44. Kayo na pong magbasa ng mga talata. Yan ang Reformed faith of effectual calling. Marami makakarinig, pero ang tutugon ay yung inakay ng Espiritu sa ating Panginoong Hesukristo. God's sovereignty and human responsibility meet here. God calls and we respond in faith. Application: evangelism must be bold and wide since salvation is for everyone. Yet, we depend on the Spirit to open the hearts to truly call on Christ. Salvation is given to everyone. Why? Hindi natin alam kung sinong tatawagin ng Espiritu para sa kaligtasan. Evangelism must be shared to everyone because we don't know who and whom God will speak and open the hearts to truly call on Christ. So anong assurance? If we and if you have called on Christ, you shall be saved. Amen? Ano uli ang theological themes ng Acts 2:14-21? The Spirit and the Word, Spirit-filled preaching is grounded in Scripture, not emotions. Si Peter tumayo, nangaral, walang emosyon. Walang paiyak-iyak na walang luha. Hindi emosyon ang kanyang pinairal kung hindi ang salita ng Diyos. He uses the Old Testament book of Joel to preach the gospel. The universality of the Spirit. All believers receive the Spirit regardless of age, gender, or social status. Lahat ay makatatanggap ng Santong Espiritu sa mga sumasampalataya. The already not yet principle, we live in the last days. Salvation has come, but judgment still awaits. And the last, the universality of salvation, the gospel call goes to all, but only those who call in faith are saved. Amen? So applications for us today, for the church, we must rely on the Spirit's power, not human strategies, for effective witness. Para sa mga mananampalataya, each Christian is Spirit-filled and called to serve. Do not underestimate how God can use you. For evangelism, we need to share the gospel widely, trusting the Spirit to bring people to call on Christ. And for our daily life, live with urgency and hope, knowing Christ's return is near. Amen? So, ito po ang ilang reflection questions para sa pag-aaral. How does Peter's boldness encourage you to rely on the Spirit in your own witness? In what ways do you see the Spirit equipping ordinary believers in your church? How should the reality of living in the last days
shape the way you live today? And the last, have you personally called upon the name of the Lord for salvation? To conclude our lesson for today, the book of Acts 2:14-21 marks the beginning of the Spirit's outpouring and the church witness to the world. It reminds us that God's promises are fulfilled in Christ, that the Spirit is given to all believers, that we live in the last days, and that salvation is offered to everyone who calls upon the Lord. Like Peter, we are called to stand boldly, filled with the Spirit, grounded in the Word, proclaiming Christ until He comes again. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camio po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Dito po sa Tinig ng Pag-asa. Saglit tayong tumungot manalangin. Heavenly Father, we thank you for the outpouring of the Spirit at Pentecost. Thank you that your promise is for all who believe. May you grant us, O Lord, the boldness like Peter to proclaim the gospel with confidence. Father, help us live faithfully in these last days, with urgency and with hope, always pointing others to our Lord Jesus Christ. May we never tire of calling upon the name of the Lord, for in Him alone there is salvation. Guide your children, guide your people. Bless each one of us, especially the brothers and sisters who are with me in studying the Word dito sa Tinig ng Pag-asa. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang araw po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.